أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat, at ngayong araw po ang ating pag-usapan ay patungkol po sa kwento ni Propeta Musa alaihissalam o si Propeta Moses alaihissalam. Si Propeta Musa alaihissalam ay siya po ay si Musa ibn Imran. Ang pangalan ng kanyang tatay ay si Imran mula sa angkan ni Yaqub alaihissalam. Mula sa angkan ni Propeta Yaqub alaihissalam. Siya po ay nabanggit ng maraming beses sa Banal na Quran. Ayon sa ating mga ulama ay mahigit 136 nabanggit ang kanyang pangalan o ang kanyang katangian, si Musa alaihissalam. At siya po ang isa sa mga propeta na nabanggit ng maraming beses ang kanyang kwento sa iba't ibang mga sura sa Banal na Quran. At siya po ay isinugo sa Banu Israel, sa angkan ni Israel, dahil siya ay nagmula sa angkan ni Israel na ito si Yaqub alaihissalam. Ang ibinabasa kanya na kasulatan ay ang At-Taurah. Ito ang ibinabasa kanya na kasulatan. At siya po ay napakaraming ummah. Kabilang siya sa mga propeta na napakaraming ummah o mga nasyon na sumunod sa kanya. At hindi po lingid sa ating kaalaman na ang mga Banu Israel ay sila po ay nanirahan sa tinatawag na Egypt o sa Misr. At bakit sila nanirahan doon? Dahil nakwento natin sa kwento ni Propeta Yusuf alaihissalam na siya ay tinatawag na ibinenta ng kanyang mga kapatid. Pagkatapos ay siya ay napunta sa Egypt at naginip, nung lumaki na siya, inampun siya ng tinatawag na Aziz, yung prime minister ng Egypt. At dahil dito, nung siya ay nakulong, nakwento natin ito. At pagkatapos ay nanaginip ang hari ng Egypt sa panahon na yon. At ang tanging nakabigay ng kahulugan sa panaginip ng hari na ito ay si Yusuf alaihissalam. Kaya dinakila at pinuri at napalapit si Yusuf alaihissalam sa hari ng Egypt o sa Misr. Kaya hanggang sa ginawa niya si Yusuf alaihissalam na Aziz Misr o siya ay kabilang sa mga pinuno o sa kabilang sa mga prime minister ng Egypt. So siya ay napakalapit sa tinatawag na hari ng Egypt, at dahil dito yung huling kwento natin kay Yusuf alaihissalam na pumunta doon ng kanyang mga kapatid, at pagkatapos pinatawad niya ang kanyang mga kapatid at tinutusan niya ang kanyang mga kapatid na dalhin nila yung damit ni Yusuf alaihissalam, at nung dalhin nila sa tatay nila na si Yaqub alaihissalam o si Israel, ang kanyang pangalan, isa sa mga pangalan niya, ay pagkatapos ay nakakita si Yaqub alaihissalam at sila ay pumunta at nanirahan ng payapa sa Egypt kasama ang kanyang mga kapatid, mga pamilya at si Yusuf alaihissalam. Ang hari ng Egypt o yung Misr ay tinatawag na Fir'aun. Hindi po tao yung Fir'aun na specific na pangalan, kundi ito yung tawag nila sa tinatawag na mga hari ng Egypt. Kung sa atin ay president, kung sa ibang ay king. Sa panahon ni bago pa si Propeta Musa alaihissalam ay tinatawag nila na Fir'aun, yung mga hari. So yung mga naunang mga Fir'aun, yung naunang mga hari doon ay nandun pa rin ang kanilang respeto, ang kanilang pagdakila, pagpuri sa mga pamilya ni Yusuf alaihissalam, dahil kay Yusuf alaihissalam, dahil siya ay naging prime minister ng wazir o prime minister ng tinatawag na Egypt, at siya ay dinadakila ng hari o yung tinatawag na Fir'aun, at ganun din ang mga tao, yung mga tinatawag na mga Qibti. At dahil dito, yung nanatili yun hanggang sa dumating ang hari, hanggang sa dumating yung tinatawag na hari na si Fir'aun
na ito yung Fir'aun na nababanggit sa banal na Quran, na ito yung Fir'aun na kung saan dito isinugo si Propeta Musa alayhissalam. Kung saan dito isinugo si Propeta Musa alayhissalam. Okay. At dahil dito, banggitin natin yung tinatawag na aya na mga talata sa Quran na nabanggit patungkol sa hari na ito, na si Fir'aun. Una, basahin natin ang surat Maryam. Sinabi ng Allah, "Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya." Dito sinabi ng Allah na wadhkur fil kitab, at banggitin nyo sa kasulatan na si Propeta Musa alayhisalam, innahu kana mukhlasan wa kana rasula. Siya isang sugo at propeta. Dito makikita natin, una ay si Propeta Musa alayhisalam ay isang sugo at propeta. Okay, basahin natin yung suratul Qasas. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Tasin mim. Tilka ayatul kitabil mubin natlu alayka min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Inna fir'auna 'ala fil ardi waj'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Okay. So dito si Fir'aun, itong Fir'aun, hindi pa ito pinapanganak si Musa alayhisalam. Itong si Fir'aun ay nabanggit ito, inna fir'auna 'ala fil ard. Si Fir'aun ay nagmalaki at hindi lang nun, nabanggit pa sa banal na Quran sa ibang mga talata na kanyang sinabi na ana rabbukumul a'la. Dahil siya yung hari, siya yung pinaka makapangyarihan sa panahon niya na tao, hanggang sa dumating sa sitwasyon na siya ay nag-angkin na Panginoon. Ano sinabi niya? Ana rabbukumul a'la. Ako ay inyong Panginoon. Subhanallah. Ako ay inyong Panginoon na pinaka kataas-taasan. Sa ibang talata, inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a. Okay. At ganun kasama sa mga nabanggit na ginagawa ni Fir'aun ay nabanggit dito, yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum. Okay, dito makikita natin, sinabi ng Allah sa kwento ni Propeta Musa alayhisalam na si Fir'aun ay sabi dito ay ginawa niya na wala yung kanyang respeto sa mga anak o mga angkan ng Banu Israel. Dahil hindi si Fir'aun ay hindi sa Banu Israel, kundi sila ay mga tinatawag na mga Kipti. At dito, ang Banu Israel, si Yusuf alayhisalam, ang kanyang mga kapatid, ang angkan ni Yaqub o si Israel, ay sila ay tumira lamang sa Egypt dahil sa kay Yusuf alayhisalam. Ngunit, noong nabubuhay pa si Yusuf alayhisalam, hanggang namatay si Yusuf alayhisalam, nanatili ang respeto ng hari sa pamilya ng Banu Israel dahil kay Yusuf alayhisalam. Ngunit dumating ang pagkakataon na napalitan ang mga hari at dumating ang bagong hari na ito na si Fir'aun, na dito isusugo si Propeta Musa alayhisalam, na kung saan dahil dito ay nawalan siya ng respeto, nawalan siya ng tinatawag na paggalang at inalipin niya ang mga kababaihan at kalalakihan ng Banu Israel. So inalipin sila. At dito binanggit dito na pinapapatay niya ang mga bata. Dito lalabas dito kung bakit ipinapapatay ni Fir'aun ang mga sanggol. At ganoon din na inaalipin niya babae lalaki ng Banu Israel. So dito makikita natin na una sinabi niya na siya ay ana rabbukumul a'la. Ako ang inyong Panginoon. Subhanallah, pinaka kataas-taasan. So yan ay kufur, hindi lang kufur o yung shirk. Bagkus ito ay napakalaking kasalanan, nag-angkin siya na isang Panginoon. La hawla wala quwata illa billah. Isa sa mga kwento ng mga Banu Israel na nandun pa rin na patuloy na naikukwento kasi sila ay nag-aaral, mga Banu Israel, yung kanilang mga angkan ay mga propeta. Yung kanilang mga angkan ay mga propeta. So dahil dito ay isa sa mga kwento na naririnig ng bawat mga Banu Israel na ito ay umabot na narinig ng mga Kipti at ito ay umabot kay Fir'aun ay ang kwento na si Propeta Ibrahim alayhisalam ay nanalangin siya. At kasama sa kanyang panalangin ay ang magkaroon mula sa kanyang angkan ang tinatawag na mga hari at mga propeta.
Yan ay kabilang sa nababanggit ng mga Banu Israel na ito ay, ang kwentong ito o pangakong ito na dua, dua ni Propeta Ibrahim alaihissalam, na ito ay pinangako rin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng mga Kipti, ito nung dumating ito kay Fir'aun na dahil namatay si Yusuf alaihissalam, so sabi nila hindi si Yusuf alaihissalam. So sinabi nila na darating sa mga Banu Israel na totoo ang sinasabi na Propeta Ibrahim alaihissalam, dahil naniniwala sila kay Propeta Ibrahim alaihissalam. Kaya darating mula sa angkan na ito ang mga propeta at mga hari. So isa ito sa mga dahilan kung bakit gusto niyang ipapatay ang mga tinatawag na mga angkan, yung mga sanggol ng Banu Israel. At kabilang din sa mga nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay si Fir'aun ay nanaginip siya ng napakalaking apoy. At galing ito sa Quds, at dumating sa Egypt at nasunog niya lahat maliban sa Banu Israel. Nasunog niya lahat. Si Fir'aun, ang kanyang kaharian, ang mga Kipti, sila ay tinatawag na nasunog ng apoy na ito maliban lamang sa mga Banu Israel. At pagkagising niya, dahil ito ay napanaginipan niya, ay sinabi niya sa kanyang mga kasamahan. Sa kanyang mga kasamahan, syempre, ano ang ibig sabihin ng panaginip ko? At binasa naman ng kanyang mga kasamahan na lalabas mula sa Banu Israel ang isang tao na sisirain niya ang iyong kaharian at iyong kapangyarihan. Kaya ang kanilang sinabi na patayin mo, iutos mo na patayin ang lahat ng tinatawag na mga sanggol na batang lalaki mula sa Banu Israel. Dahil yan ay tinatawag na panaginip na ang kanilang pagbasa doon ay sisirain ng isa sa mga angkan ng Banu Israel ang iyong kapangyarihan, ang iyong tinatawag na kaharian. So yan ang ginawa ni Fir'aun, na pinapapatay niya ang mga batang sanggol na lalaki. Babae, walang problema, pero batang lalaki, yun ang pinapapatay ni Fir'aun. Inutusan niya ang kanyang mga kawal dahil siya ay makapangyarihan, may mga kawal siya. Kaya nga nag-angkin siya na isang Panginoon dahil napakarami niyang malaki ang kanyang kapangyarihan at ganoon din ang kanyang mga kawal. At inutos niya na patayin ang mga Banu Israel. At nung nakita nila na paubos ito, walang batang Banu Israel na lalaki, puro babae. At sinabi na tinatawag ng iba sa mga kasamahan niya na kapag nagpatuloy tayo na pinapatay natin itong mga bata, mga sanggol na lalaki mula sa Banu Israel, mauubos yan at wala tayong magiging alipin, walang magtatrabaho sa atin. Kaya ang ginawa nila na pagkasunduan nila ay ngayong taon ay papatay nila yung mga batang mga sanggol na lalaki at sa sunod na taon ay hindi at sa sunod na taon ay papatay na naman nila. So alternate ang kanilang ginagawa. Si Harun alayhissalam, si Harun ay kapatid ni Musa. Na propeta rin. So sila ay isang panahon na isinugo sila kay Fir'aun. So magkapatid sila. Si Harun ipinanganak sa panahon o sa taon na hindi ipinapatay ang mga sanggol. Okay, ngayon, ang problema dito ay si Propeta Musa alayhissalam ay ipinanganak sa taon ng pinapapatay ni Fir'aun ang mga sanggol. Ngunit, dahil natakot ang kanyang nanay ni Musa alayhissalam, na siya ay pinagbubuntis niya si Musa alayhissalam, ay itinago niya ang kanyang pagbubuntis. Hindi alam ng mga tao. At minsan may mga babae na ganyan, hindi mo mapansin. Pagkatapos ay siya ipinanganak sa tinatawag na taon na doon ay ipinapatay ni Fir'aun ang mga sanggol. Dito basahin natin yung mga aya. Okay. Suratul Qasas, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idha khifti alayhi فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تهزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك
la taqtuluhu asa ay yanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun. Dito makikita natin na wa auhayna ila ummi Musa. Siyempre, alam ng mga tao tulad ng nanay ni Musa alayhi salam na itong taon na ito ay pinapapatay ni Firaun ang mga bata. Okay. Ang sinabi dito, wa auhayna ila Firaun, at pinatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nanay ni Propeta Musa alayhi salam. At sa ibang riwaya ay nilagay niya sa isang tinatawag na isang box, si Propeta Musa alayhi salam, at pagkatapos ay tinalian niya itong tinatawag na nilagyan niya kay Propeta Musa alayhi salam at tinapon niya sa tinatawag na ilog ng Nile. At pagkatapos, kapag dumating ang mga kawal ni Firaun, ito ay bibitawan niya pero may tali. At pagkaalis nila, ay tinatawag na kinukuha naman niya at pinapadede niya si Musa alayhi salam. Pero hanggang kailan ito gagawin? At ayon sa ibang mga riwaya, biglaan dumating itong mga kawal ni Firaun at hindi natali ng nanay ni Musa alayhi salam yung tinatawag na yung lalagyan kay Musa alayhi salam, at ito ay tinatawag na pinakawalan niya, itinulak niya at nakalimutan ng itali hanggang sa ito ay nawala na. Subhanallah, ito ay sumama sa agos ng tinatawag na ilog na iyon. Okay. Dito, فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. Okay. Dito, isa sa mga riwaya na sinabi ng mga ulama na nagbigay kami ng patnubay, yung ilham, patnubay mula kay Allah. Hindi ito wahi. Hindi ito tinatawag na nanay ni Propeta Musa alayhi salam ay isang propeta. Hindi po. Dahil hindi kinausap ng Allah ang nanay niya. Hindi siya propeta. Bagkus ito ay ilham. Ito ay patnubay ng Allah sa isang tao na ito ang gagawin niya. At pagkatapos ay sabi dito, فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, kapag natakot ka na may dumating na mga kawal, ay فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. Okay. So siyan ay tinatawag na iano mo siya sa ilog na yun. Wala takhafi, huwag kang matakot. Ito ang pangako sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takhafi, wala tahzani. Huwag kang matakot at huwag kang malungkot. Pangako ng Allah, inna raduhu ilayki waja'iluhu minal mursalin. Tunay na siya ay ibabalik namin sa iyo. Ito ay pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibabalik niya si Musa alayhi salam sa kanyang nanay, waja'iluhu minal mursalin, at gagawin siyang propeta. So dito, sinabihan siya, la takhaf wa la tahzan, huwag kang matakot at huwag kang tinatawag na malungkot, wala tahzani. Inna raddu, at pangako sa kanya, ibabalik siya at gagawin siyang propeta. Faltaqatahu alu Fir'aun, at gayon nga, nakuha siya. Yung ilog na yon ay dumaan sa tinatawag na, sa dami ng dinaanan niya ay walang nakakuha maliban sa mga pamilya ni Fir'aun. At dito, ang nakakuha, nakita siya, dahil sa ilog na yon, nakita siya ng isa sa ng mga katulong ng asawa ni Fir'aun na si Asya. Si Asya, isang mananampalataya na isa sa nabanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam na pinakamainam na babae. Dahil siya ay mananampalataya at nabanggit yan sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So itong si Asya ay nakita niya yung bata na si Musa alayhi salam na sanggol, dinala sa kanya at sinabi niya na inna Fir'auna hamato wa qalat imra'atu Fir'aun. Nakuha siya ni Fir'aun at sinabi niya na wa qalat imra'atu Fir'aun, sinabi ng asawa ni Fir'aun na si Asya, qurrat aynin li walak. Ito ay tinatawag na mabuti sa atin, at kaya inampun sa ibang hadith. Sinabi ni Asya na ako ay humihiling na ito ay maging mabuti sa atin, maging sa dahil wala silang anak ni Fir'aun, at inampun nila, kinuha nilang anak nila si Musa alayhi salam. Okay. Una na mapupulot natin na aral dito ay subhanallah ang kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Fir'aun, lahat ng paraan gagawin niya para hindi mawala ang kanyang kapangyarihan.
Pinapapatay niya ang lahat ng mga tinatawag na mga sanggol. Pero subhanallah, si Fir'aun, si Musa alayhi salam, ay dito lang pala siya mapupunta at maaampon siya ng tinatawag na tao na gusto niyang patayin ang lahat ng mga sanggol na si Fir'aun at ganoon din na inampon siya ni Asya. Okay. Ngayon, papasok tayo sa ibang aya. Sa ibang aya. Basahin natin yung ibang aya. Suratul Qasas din. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ. Dito sa aya na ito, nung nawala yung anak ni yung nanay ni Musa alayhis salam, hindi alam ang gagawin. Subhanallah. Siyempre, anak niya, hindi niya alam nalunod ba, may kumain na isda na malaki o sino nakakuha, hindi niya alam. So sobrang nalungkot at yun ang iniisip, siyempre nanay, pagmamahal ng nanay. Iniisip niya ano ang gagawin niya. Kaya lang hindi niya masabi. Hindi niya masabi kung sino nakakita sa inyo ng bata, nakakita sa inyo ng sanggol kasi malalaman na siya pala yung nanay. So dito, hindi siya nagsalita. At siya ay nagtiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil yun ay pangako sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit sinabi niya, waqalat li ukhtihi. Sinabi ng nanay ni Musa alayhi salam doon sa tinatawag na kapatid ni Musa alayhi salam na tingnan mo, hanapin mo ang kapatid mo. Tingnan mo kung saan napunta, sino nakakuha. Okay? Ngayon, pagpunta doon, syempre sabi niya kapag pag siya hindi niya mapigilan sarili niya at baka makasigaw, baka makaiyak, baka pag nakita niya si Musa alayhi salam, kaya magkakaproblema siya. So ang inutusan niya ang kapatid ni Musa alayhi salam. Ang kapatid ni Musa alayhi salam ay dahan-dahan siya naganap, hindi nagpahalata hanggang sa nakita niya na narinig niya ng mga balita na ang nakakuha pala doon ay ang tinatawag na asawa ni Fir'aun na si Asya, na ito ay inampon nila at ginawa nilang anak. Ginawa nilang anak ni Fir'aun. Subhanallah. Isa ito sa mga kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito sinabi ito, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. At dito, isa sa mga itinadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Musa alayhi salam ay hindi dumidede o sumususo sa anumang sino mang babae nung siya ay sanggol sa oras na iyon na nagpapadede ng bata. So nagka-problema sila dahil siyempre, anak ito ni Fir'aun, isang hari, isang nag-aangking Panginoon. So nagka-problema sila dahil yung anak niya na si Musa, na inampon niya na si Musa, ay ayaw magpadede. Subhanallah. Ayaw niyang dumede sa kahit sinong babae. Kahit sino, wala, ayaw niya. Subhanallah. At biglang naghahanap sila at dumating itong kapatid ni Musa alayhi salam na sinabi niya na, sabi dito, hal adullukum ala ahli baitin? Gusto niyo ba na payuhan ko kayo sa isang bahay na kung saan sila ay tinatawag na magpapasuso sa bata na si Musa alayhi salam, yakfulunahu lakum wa hum lahu nasyun, at sila ay mabuting magpayo. At dahil dito ay wala silang magawa kundi pinatawag nilang si Musa o yung nanay ni Musa alayhi salam. Anong laking tuwa ng nanay ni Musa alayhi salam? Nakita niya yung anak niya, Allahu Akbar. Yun ang pangako sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibabalik sa kanya. Ngayon, sinabi sa kanya ni Asya, dahil walang kahit anong dumating na mga babae na nagpapasuso ng bata, ayaw ni Musa alayhi salam maliban sa kanyang nanay. Subhanallah. At nung dumating ang kanyang nanay, at yun nga, pinadede niya at dumide si Musa alayhi salam. Okay. Pagkaraan nito, at sinabi ni Asya na, bibigyan kita ng sahod mo, basta dito ka lang tumira, kasi siyempre napakalaki ng bahay ni Asya, kasi bahay ito ni Fir'aun. So, sabi ng nanay ni Musa na hindi ko kayang dyan manatili kasi mayroon akong mga anak na inaalagaan at may pamilya ko. Walang choice, walang ibang magawa ang nanay o nanay-nanayan, si Asya. Walang magawa, kundi ang ibigay niya. Ibinigay niya si Musa sa kanyang nanay. At sabi niya, kunin mo si Musa at dalhin mo lang siya dito palagi.
at si Musa alayhi salam nanatili sa kanyang nanay sa loob ng 2 taon. Isa ito, sa subhanallah, makikita natin na yung qadr ng Allah. Sanabi ng Allah, asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum. May mga bagay na ito, maaaring akala natin ito masama sa atin, ito palang mabuti sa atin. May mga bagay na ang akala natin ay ito ang masama sa atin, ito palang mabuti sa atin. Itong aya na ito, makikita natin sa ating mga sarili, sa ating pamumuhay. May mga bagay na, subhanallah, pagsubok ng Allah, akala natin ito ay masama sa atin. Pero subhanallah, kapag tayo ay nagtiis kay Allah subhanahu wa ta'ala, papalitan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Sinabi sa hadith, man taraka shay'an li ajlillah, awadahu Allah khairan min. Sino man ang iwan niya isang bagay, magtiis siya at iwan niya ang isang bagay na ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na siya ay papalitan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng napakainam na bagay. Mas mainam pa doon. Ang nanay ni Musa alayhi salam, siya ay nagtiis. Sino ba ang kaya niya na itatapon lang niya sa ilog ang kanyang anak? Pero pinangako sa kanya ng Allah, siya ay nagtiis. Subhanallah. Hanggang sinabi dito na wala siyang tinatawag na maisip maliban si Musa. Ano nangyari kay Musa? Pero pinalitan sa kanina Allah na nakuha niya si Musa, binalik sa kanina si Musa at siya rin ay binigyan ng tinatawag na binigyan rin ng sahod. Allahu Akbar. So isa ito sa mga kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din dito yung tinatawag na sabi natin, kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya narapat lamang na magtiwala tayo kay Allah. Wa may yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Sino man ang magtiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagtitiwala ay sapat na sa kanya Allah subhanahu wa ta'ala. Si Fir'aun ay ginawa niya ang lahat. Yan ang naulitin natin. Kasi ito ay aral ito sa atin eh. Si Fir'aun, pinapatay niya ang mga sanggol. Si Fir'aun ay ginawa niya ang lahat para lang manatili ang kanyang kapangyarihan. Pero subhanallah, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Allah, itong sanggol na sisira sa kanyang kapangyarihan ay siya pa ang umampun sa kanya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. At doon pa siya ipinanganak sa taon na kung saan dito ay pinapapatay ni Firaun yung mga sanggol. Pero sa kanya naampun pa niya dahil sa kanyang asawa na si Asya, at pagkatapos doon pa lumaki si Firaun sa kanyang nanay. Doon pa nagpasuso sa kanyang nanay. So siya ito sa mga kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha khaliqu kulli shay. Inna Allah, siya ang lumikha sa lahat ng bagay, at saka yung ibang aya na kaya niya ang lahat ng bagay. Sabihin lamang niya ang kun fayakun, kun, at mangyayari ang isang bagay. Dito, isa sa mga naikwento sa mga hadith na baka maiwan ko, isa sa mga naikwento sa mga hadith, noong basahin ko muna itong ayat, tapos yun. Faradadnahu ila ummihi kay taqarra aynu. Ito yung aya kung saan ibinalik, nakwento na natin ito, itong ibinalik ni faradadna ila ummihi kay taqarra aynu. Okay. So ang kalungkutan ng nanay Musa alayhi salam ay nawala dahil sa bumalik sa kanya si Musa alayhi salam. Gaya na nakwento ko kanina, sasabihin ko sa inyo, may mga hadith na riwaya na nabanggit na kung saan si Musa alayhi salam, nung dumating yung 2 taon na syempre tapos na siyang tinatawag na dumede, ay kukunin siya syempre ng kanyang nanay-nanayan na si Asya. At dahil doon, pinasundo si Musa alayhi salam ng yung mga mga sasakyan nila ng mga magagara, hindi yung mga sasakyan ng mga Mercedes ngayon, kundi yung sasakyan sa panahon nila, mga kabayo na may mga tinatawag na mga magagandang dekorasyon. At pagkatapos ay tinatawag na hanggang sila ay dumating sa bahay ni Asya. At pinaghandaan ito ni Asya, maraming mga regalo na naka-display at nilagay doon. Pinaghandaan niya yung panahon na kung saan darating yung kanyang anak-anakan na si Propeta Musa alayhi salam. At dito, napakarami mga regalo nilagay doon para kay Musa alayhi salam. Tuwang-tuwa si Asya dahil nakita niya na dahil 2 taon na si Musa alayhi salam. At pagkatapos sabi niya ay tunay na si Musa ay dadalhin ko kay Firaun at bibigyan din ni Firaun ng regalo, at siya rin ay tinatawag na
aalagaan at magiging mabuti sa kanya si Firaun. Dinala ni Asya si Musa kay Firaun at siya ay dinala ni tinatawag na Firaun. Siyempre bata. Ngunit isa sa mga ginawa ni propeta Musa alayhis salam nung sanggol siya ay kanyang hinawakan yung balbas, yung balbas ni Firaun. Sa mga riwaya sa mga hadith. At kanya itong ibinaba. Kanyang ibinaba hanggang dumating sa lupa. Subhanallah, sabi nung isa sa mga tauhan, mga kasamahan ni Firaun, hindi ba yan yung tinatawag na panaginip mo? Na yan ay isa sa mga angkan ng Banu Israel na kanyang tatanggalin, ibababa niya ang iyong kapangyarihan. Kaya siguro yan ang tao na yun. Yan yung sisira sa iyong kapangyarihan. Kaya inutusan ni Firaun na yung kanyang mga kawal na itong si Musa na sanggol na ipapatay. Pero agad-agad na dumating si Asya at kanyang sinabi kay Firaun na yan ay sanggol. Anong alam niya sa mga pinagsasabi niyo? Okay, sabi niya, ganito na lang, para mas madali. Kuha kayo ng isang pinakamamahal na halimbawa, yung sabi nila na mga gito o anumang mga diamond, anuman, ilagay mo sa kanan o kaliwa, tapos kumuha ka ng tinatawag na yung nagbabagang apoy, yung uling na may apoy, yung ganyan, tapos ilagay mo. At tingnan mo kung ano ang kanyang pipiliin. At kapag pinili niya, sabi niya, yung uling na may apoy na nagbabaga itong apoy na ito, ay ibig sabihin, hindi niya alam ang kanya ginagawa. Pero kapag pinili niya itong mamahalin na mga diamond o ano man ito, ibig sabihin, ay alam niya kanya ginagawa. Kaya sinubukan nila. At syempre, niligtas siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Musa alayhis salam, doon siya pumunta sa tinatawag na bumabagang apoy na kung saan dito ay agad-agad siyang kinuha ni Asya. At sabi niya, tingnan mo, kung yan ay tinatawag na may isip, bata pa ito, bakit niya pupuntahan? Ay di niya pipiliin yung tinatawag na mamahalin. Pipiliin niya itong bagay na masusunog siya. So, hanggang doon, hindi na siya tinatawag na, hindi na siya inutusan ni Firaun na ipapatay. Kaya lumaki siya sa bahay mismo ni Firaun sa pangangalaga ni Asya na kanyang nanay-nanayan. Dito, nabanggit sa isang aya, at dito tayo magtatapos inshallah kasi may sa kwento ni Propeta Musa alayhis salam, siguro baka abutin tayo ng mga 3, part 2, 3, baka 4, hindi natin alam. Inshallah, tingnan natin. Okay, dito, walamma balagha shuddahu wastawa at ataynahu hukman wa ilma. At nung lumaki, siyempre lumaki sa kanila, si Musa alayhis salam, lumaki si Musa alayhis salam sa, yung mga may tanong kayo, inshallah, pwede mamaya, pwede kayo mag-comment, pwede kayo mag-ano. Hindi na kwento yung pamumuhay ni Propeta Musa alayhis salam nung siya ay magbibinata pa lang. Pero na ano rito ay noong siya ay lumaki na si Propeta Musa alayhis salam, walamma balagha ashuddahu istawa at ataynahu hukma wa ilma. Dito binigay siya ng hukma wa ilma, binigyan siya, naging propeta siya, wa ilma. Nung siya ay naging o kadhalika nazil muhsinin. Nung siya ay sa kanyang kabataan, yung binata na siya, wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha, fawajada fiha rajulaini yaqtatilani hada min shi'atihi wa hada min aduwi. Nakita niya si Propeta Musa alayhis salam nung kanyang kabinataan, siya ay naglalakad sa Madina, sa lungsod. Siyempre siya ay anak ng ni Firaun, anak ng hari. At nagmamayabang din, proud din yung mga ibang mga pamilya ng Banu Israel, mga angkan Israel, na alam nila na si Musa ay siya ay 2 taon na dumede sa kanyang nanay na tinatawag na Banu Israel. Kaya sinasabi nila na si Musa ay tinatawag na kapatid namin dahil siya ay lumaki sa pero naniniwala din sila na anak siya ni tinatawag na Firaun. Kaya naniniwala sila sa ganitong Kaya si Propeta Musa alayhis salam, syempre, inaalipin ng mga Banu Israel, kaya pinagtatanggol niya yung mga Banu Israel. At dito, nung siya ay nasa Madina, habang ang karamihan ay nagpapahinga,
nakita niya yung dalawang lalaki. Fawajada fiha rajulain yaqtatilan. Sila ay nag-aaway. Ang Banu Israel at saka Kipti. Isang Banu Israel at saka isang Kipti. Okay. Pinigilan niya itong Kipti, at dahil sa sobra yung kanilang pag-aaway, dumating yung isa sa Banu Israel at sinabi niya na, tulungan mo ako, at inawat niya sila. Hindi sinasadyang pangyayari, inawat niya itong Kipti at kanya itong sinuntok. Pero napakalakas ni Musa alayhis salam. Hindi niya hangarin na patayin, pero inawat niya at hindi sinasadya, sinuntok niya, namatay itong Kipti na ito. Walang nakakaalam maliban sa yung isa sa mga Banu Israel, yung humingi ng tulong sa kanya. At natatakot si Propeta Musa alayhis salam sa mga oras na ito. Kinabukasan, sinabi dito na, faqada alayh, qala hadha min amali syaitan, wallah. Sinabi ni, innahu aduwwun mudillun mubin. Sinabi ni Musa na wallahi, ito ay gawain ni syaitan. Itong gawain na ito, yung gawain na ito ay tinatawag na gawain ni syaitan. Innahu aduwwun mudillun mubin. Ito ay gawain, tunay na si syaitan ay kalaban na malinaw na kalaban ng mga tao. Subhanallah, ng mga mananampalataya. Kinabukasan, dumating na naman itong, habang si Propeta Musa alayhis salam ay naglalakad, ay nakita na naman niya itong Banu Israel na nakikipag-away. Itong isa sa mga Banu Israel, tinawag na naman niya si Musa alayhis salam. Gusto niya magpatulong. At sinabi sa kanya ni, saan ba isang aya? Okay. Innaka muslihin. Okay. Dito sa aya na ito, Suratul Qasas, nagpatulong na naman itong Banu Israel sa kanya. Sabi niya, tulungan mo ako. At sinabi sa kanya ni Musa alayhis salam na ikaw ay isang tinatawag na gumagawa ng mga kasamaan tapos nandadamay, kumbaga. Ngayon, natakot itong Banu Israel na baka suntukin siya ni Musa alayhis salam, at dahil dito ay sinabi niya na gagawin mo yung tinatawag na ginawa mo kahapon sa Kipti na yun, napapatayin mo rin ako. So narinig siya, itong Banu Israel na ito, narinig siya ng mga Kipti at saka ibang mga tao, kaya nalaman nila na ang nakapatay doon sa kahapon na nangyari na Kipti ay si Musa alayhis salam. Walang magawa si Musa alayhis salam kundi takot na takot siya. At dito, sinabi dito, فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي انْتَصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ. Tinatawag niya si Musa alayhis salam, yung tao na ito, humingi siya ng tulong. At dito, قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ, may dumating na isang lalaki. قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. At dito tayo magtatapos. Ang sabi ng lalaki na ito, na sabi niya na nagtipon-tipon ang yung mga tinatawag ng mga Kipti, sa mga pamilya ni Firaun, para patayin ka. Dahil nalaman nila na si Musa alayhis salam ang pumatay, na hindi naman na sinasadya doon sa isang Kipti na nakaaway nung tinulungan ni Musa sa unang pagkakataon. Dahil sa gawain din ng tinatawag na tao na ito na Banu Israel din. So, minsan, subhanallah, ang nagpapahamak din sa tao minsan ay yung kaibigan kahit na tinulungan niya. Pero siya pa rin yung tinatawag na katulungan niya. Pero siya pa rin ang naging dahilan na nalaman ng mga tao na ito na siya yung tinatawag na pumatay sa Kipti na nakaaway ng Banu Israel na ito. So dito, si Propeta Musa alayhis salam, may dumating na isang lalaki, sinabi niya na nagtipon-tipon ang mga pinuno ng mga Kipti, at ikaw ay hinahanap nila, at dahil ikaw ay gusto nilang patayin. Kaya sinabi niya na, fakhruj inni laka minan nasihin, ikaw ay umalis na sa lugar na ito, tunay na ako ay nagpapayo lamang sa iyo. At sinabi ng mga ulama, itong nagpayo sa kanya ay kasama sa mga nagmuslim
kasama sa mga nagmuslim na mga kasamahan ni Firaun, yung kanyang mga kasamahan sa loob ng kaharian ni Firaun, pero itinago niya yung kanyang pagkamuslim at narinig niya yung sinasabi ng mga tao, kaya agad-agad siya pumunta kay Firaun at pinayuhan niya na umalis na. At si Firaun, kahit na hindi na sinasadya ang bagay na ito, at sinabi niya na ito ay gawain ni Shaitan, pero dahil sa mga Kipti ay gusto nila patayin siya, ay lumabas siya sa tinatawag na Egypt. At dito ay pangalawang yugto ni Propeta Musa alayhi salam, at ito naman yung ulit na inshallah kukunin natin sa part 2, yung buhay ni Propeta Musa alayhi salam pag alis niya sa tinatawag na Egypt, at pagkatapos part 3 natin yung pagbalik niya sa Egypt, inshallah. So dito, isa sa mga mapupulot natin na aral dito ay ang pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang, sabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit magtipon-tipon ang mga jin, ang mga tao na gawan kanila ng mabuti, hindi kanila magagawa ng mabuti maliban sa pahintulot ng Allah. Ganun din ang mga tao, mga jin, na sila ay magtipon-tipon para gumawa sa iyo ng masama. Wala silang magagawa maliban lamang sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lang sinabi dito, walakin na aktharuhum la ya'lamun. Ngunit karamihan sa kanila ay hindi nila alam, subhanallah. Madaling sabihin na magtiwala kay Allah, pero ito ay makikita mo lang sa mga tao na may tunay na paniniwala, at tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, sinabi sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung kayo ay magtitiwala kay Allah ng tunay na pagtitiwala, ay magiging payapa ang inyong pamumuhay. At ganoon din na tulad ng isang ibon na siya ay umalis sa kanyang tinatawag na bahay at bumalik siya na busog. So sino nagpakain sa kanya? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang isa sa mga dapat nating malaman, dapat natin palaging sinasabi sa ating mga sarili na ang tunay na may kakayahan sa lahat ng bagay ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya magtiis tayo sa mga pagsubok sa atin at isipin natin na ang sinabi ng Allah, inna ma'al usri yusra. Tunay na pagkatapos ng mga pagsubok, ng mga kahirapan ay kaginhawaan. So lahat tayo ay sinusubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang nararapat sa isang mananampalataya kapag siya sinubukan ng Allah, siya ay tinatawag na magtiwala kay Allah at magtiis, at inshallah papalitan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng napakagandang mga bagay. Ito ay payo ko sa aking sarili at sa lahat na habang tayo nabubuhay pa, may pagsubok at may pagsubok, kailangan lang natin maging matatag, magtiis at magtiwala kay Allah. At inshallah magiging payapa ang ating pamumuhay. Yan ang isang makikita natin sa kwento ni Propeta Musa alayhi salam, na kung saan sinubukan ng kanyang nanay na dahil sa panahon na pinapapatay ang mga sanggol, pero subhanallah, sa tiwala ng nanay ni Musa alayhi salam, ito'y kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Imbis na mamatay si Musa alayhi salam, siya ay tinatawag na naalagaan sa bahay ni Firaun, at doon siya nakuha rin siya ng kanyang nanay, at pagkatapos ay lumaki siya sa pamamahay ni Firaun. Subhanallah, ito kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayong kakayahan maliban sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lahat po muli ng bumati sa inyo ng Assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. At ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating series, at inshallah ganti pa lang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, makapulot tayo ng aral sa mga ibinibigay natin na mga aral mula sa mga talambuhay ng mga propeta. Ako po muli ay bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.